morning mga kasangbahay! Simulan natin ng may sigla ang umaga dito sa... Good morning, Kuya! Samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang umaga. Yes, at dahil Friday ngayon, mga kasambahay, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center. Dito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay ng mga libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po doon sa mga kasambahay natin na nangangailangan ng free medical services, ang registration time po natin sa MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. That's right. At kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday pero ang registration time mula po Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. hanggang 12 p.m. habang 5 a.m. hanggang 9 a.m. naman po tuwing Biyernes. Siyempre, tuloy-tuloy po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang atin pong Unit 1 ay nasa Barangay Pinmilapil, Sison, Pangasinan. Ang Unit 2 ay nasa 110 San Pablo Street, Barangay 1, Carmona, Cavite. Habang ang Unit 3 ay nasa Purok 9, Poblacion Esperanza, Agusan del Sur. Nasa Purok Mangga, Barangay Tabugon, Cabancalan City, Negros Occidental naman ang Unit 4. Ang Unit 5 ay nasa Barangay Libuton, Manukan, Zamboanga del Norte, habang ang ating Unit 6 ay nasa Barangay Looc, Ginatilan, Cebu. At hindi rin pauhuli ang MCGI Youth pagdating sa public service dahil sa mga nagdaang linggo. Hindi lang ang mga residenteng nangangailangan ng tulong ang kanilang pinaglingkuran, kundi maging ang ilang mga staff rin sa isang provincial hospital. Abangan mamaya ang detalye tungkol dyan at ang iba pang lugar na hahatiran nila ng libreng services ngayong araw. At kabilang sa mga patok na merienda at maging sa handaan ng mga Pilipino ang malambot at masarap na puto. Puto. Gusto ko yan. Favorite natin yan, Oh. di ba? Swak na swak din kasi yan para sa mga estudyante at budget-wise nating kababayan dahil hindi mabigat sa bulsa ang pricing niyan. Kaya naman, puto making seminar ang handog natin para sa ilang mga residente ng San Simon sa Pampanga para matulungan silang magkaroon ng extra income. Amazing. Ayun, kasi lagi nga tinuturo sa atin ni Kuya, no, okay yung nakakapagbigay tayo ng mga grocery items, di ba, sa mga kapwa-tao Oo. natin, lalo na dun sa talagang nangangailangan sa mga panahon na to. Pero mas maganda pa rin, syempre yung matulungan mo sila, paano sila magkakaroon ng hanap buhay, nang sa ganun, sustainable yung pagkakaroon nila ng source of income at pwede pa silang mas makatulong sa iba pang mga tao na nangangailangan once na sila naman yung kumikita. Oo, kumbaga yung tulong hindi lang siya magiging one time kasi pag binigay mo, ano na lang pag maubos wala na ulit. Pero kapag binigyan natin ng livelihood, no, yung mga tao, mas tumatagal yung pagtulong natin sa mga mga natutulungan when it comes to livelihood seminars katulad ng mga ginagawa natin dito sa Good Morning Kuya, yung mga seminars na ginagawa natin. True. At syempre gusto rin nating i-mention, no, yung mga volunteer doctors natin, yung ating pong mga volunteer staff dito po sa MCGI Clinic, hindi lang dito sa Marikina, kundi sa Oo. iba't ibang mga MCGI charity centers na bukas sa araw na ito. And syempre sa ating diagnostic centers, lahat po ng doctors natin dyan and volunteers, good morning po sa inyo. Good morning po. And speaking of doctors, nandyan si Celine sa medical consultation area. Celine, kamusta dyan? Good morning, Broski Ian and Sis Kitini. Nandito tayo sa ating medical consultation area at makikita nyo nga sa aking likuran ito, ang dami-dami ng mga nakapila. Pero itong area na to na nandito sa likod, ito yung mga nakapila para sa mga dental services natin, mga nag-aabang na mabunutan, ma-check yung kanilang mga ngipin. At dito naman, dito sa aking kabilang side, ayan, dito yung ating pharmacy. So dito kinukuha yung ating mga gamot na nireseta ng mga doktor. At lahat po ng makukuha nyo pong gamot dito, libre po, mga kasagbahay, no? So ito, susundan tayo ng ating camera dito. Magkabaliktad lang kami kasi paatras ako. Ayan, papasok tayo dito sa ating medical consultation area kung saan dito nakapila yung ating pong mga kababayan na iti-check up ng ating mga doktor. So dito, halo-halo na po dito. Pero mostly, ito yung mga adults lang na
area. So kung meron silang ipapacheck up, yung mga nangangailangan ng maintenance sa diabetes o kaya kung meron silang hypertension at iba pang mga concerns sa kanilang kalusugan, dito po yan sa area na to. Dito po sa aking bandang kanan, naghahanda na po, no, nakasara lang ang pinto. Pero dito ang ating physical therapy area kasi baka mamaya merong tinetherapy sa loob. Makita natin ng mga kasangbahay. No? So ito po, makikita po natin, nag-uumpisa na rin po ang check-up po ng ating mga kababayan dahil maaga po ang ating pong mga doktor ngayon. Makikita nyo po, may nag-check up na po dito. Dito po sa may bandang kaliwa, nag-iintay naman po yung ating mga kababayan na ma-check up ang kanilang mga mata dahil meron din po tayo nga libre po na pagpapacheck up po ng mata at free reading glasses din po tayo mga kasangbahay. So ngayon, habang hiniintay natin yung ibang mga doctors pa natin, meron din nga pala tayong pedia dito. So sa mga nangangailangan pong ma-check up yung sakit po ng kanilang mga anak, meron din po tayong available po na doctor. Nag-start na rin po ang kanila pong mga check up. So habang naghihintay po yung atin pong mga kasangbahay, na ma-check up po ng mga doctors po natin, sine-check na po yung kanilang mga vital signs para kapag dating po sa doctor, kompleto na po yung kanilang mga information at hindi na po doon pa lang po i-check yung kanilang vital sign kasi mas magiging matagal yung proseso. By this way, yung pong mga doktor po natin, hindi na po sila mahihirapan. Tuloy-tuloy na po agad sa pagpapacheck up. At ito nga po mga kasama natin ngayon, yung isa po nating pasyente. Ito po si Nanay Adelaida. Hello po, Nanay Adelaida. Good morning po. Hello po! Bati po kayo, Nanay. Dito po kayo. Tingin po kayo dito. Oh, yan. Dito po, bati po kayo, Nay. Good morning. Ano sasabihin ko? Good morning po. Good morning po. yan. Nanay Adelaida, ilan taon na po kayo? 87 na. 87 na po kayo. Opo, ano po ang ipapacheck up po ninyo ngayong araw? Papacheck up ko po ay ito. Nakalagay din. Nakalimutan ko lang ngayon. Opo. Ay, ito po, sumasakit po ang inyo pong sikmura. At saka po ang inyo pong balakang. Opo. Ito po, nakalagay din po dito na Tsaka namamaga ang inyong kamay. Nakalimutan ko po sabihin itong naitim itong aking ito. Opo, ang binti po ninyo. Ito pong paa. O yung paa po ninyo, nangingitim po. Opo, may masakit po ba sa paa ninyo? Nangingitim lang. Oo. Ayun lang po. Sige po, madami pala kayong ipapacheck up na yun. Nangangailangan din daw po kayo ng omeprazole. Sumasakit po ang inyo pong sikmura. Opo, medyo madami na po kayo nararamdaman, Nay. Opo, okay lang po yan, Nay, kasi nakahanda naman po yung ating mga doktor para kayo po ma-check up at mabigyan po ng gamot. Opo. Opo, sino po ang kasama po ninyo ngayon? Yung pong aking anak, nasa likod. Ano pong pangalan po ng inyo pong anak? Maria Teresa Maria Pajarito. Opo, aba, kabisado pa ni Nanay. Talaga naman napakahusay. Kumain na po ba kayo ng almusal? Opo. Opo. Pang ilang beses niyo na pong nakapunta dito? Padalawa na po. Pang-dalawa na po. Ano po ang una po ninyong pinatingin nung una pong punta ninyo? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Pwede tanongin po natin si Ate Teresa. Tanongin po natin siya. Ito po, pahiram po ako Opo. na ng mic. Pahiram po ako ng microphone. Ayan. Hello po, Ate Teresa. Good morning Hello, po. good morning ano po. po ang pina-check up po ni Nanay nung una po niyang punta dito? Yung hyperacidity po niya. Ay, opo. Tsaka po diabetic po kasi siya. Tapos mataas po yung cholesterol. Opo. Umiigi na po ba si Nanay simula nung pumunta po siya dito sa clinic? Opo. Kahit Okay pa naman paano po. po. Ayun, salamat po sa Diyos. Nagda-diaper na po siya. Ay, opo, nagda-diet na daw po kayo, Nay. Nagda-diaper na siya. Nagda-diaper na daw po kayo. Opo. Opo, okay lang naman po sa inyo yon. Opo. Ayan, sige po, Nanay. Nanay, meron po ba kayong mga kaibigan po na meron din pong mga karamdaman? Ay, dito hindi ko alam at ako'y bago lang dito sa anak ko. Opo, kasi Doon sa isang anak ko naman sa Bicol. Pero hindi naman kami Bicol, Tagalog. Santo Tomas, Batangas ang aming
ang aming bayan. Ay, opo. Ay, taga Batangas po pala kayo, Nay. Opo. Salamat po sa Diyos, Nay. Kapag meron pa po kayong kailangan, punta lang po kayo dito po sa ating clinic. Ano po? Opo, tas kung meron po kayong makikilala, nangangailangan po, sabihin niyo po, pumunta din po dito. Ito namang anak ko ang nag-aano eh. Sama po sa inyo. Opo, sige po. Salamat po sa Diyos, Nay. Pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. Tsaka palakas po kayo. Po, salamat po. Ayan, salamat po sa Diyos, Nanay. Ingatan nawa po. Salamat din po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ate Marites. Ayan mga kasangbahay sa mga nangangailangan po ng inyo pong medical services na libre. Pwede po kayong pumunta dito sa ating clinic. At kung iniisip po ninyo, ano po yung mga available na services po natin ngayon. Meron po tayong available na medical consultation for adults. Meron din po tayong pediatric consultation. Available din po ang ENT consultation, ophthalmology consultation, optical with free reading glasses, dental services gaya po ng check-up, extraction, at saka po dentures o yung mga postiso po natin. Surgery consultation available din po tulad po ng hemorrhoids, breast, mast cyst, or hernia. Sa iba pong services, available po ang ECG, CBG or sugar test, urinalysis at ang atin pong physical therapy. At syempre, libre rin po ang mga gamot ng atin pong mga pasyente na nagpapakonsulta po dito po sa ating MCGI Clinic. Kaya po, kung kayo po ay nangangailangan, pwede po kayong pumunta dito po sa may 141 E. Rodriguez, Marikina City. Every Friday po ito, 5 a.m. to 9 a.m. Ito muna po ang ating update dito po sa ating medical consultation area. Makibalita naman tayo dyan sa dental services kay Brother Ian Miranda. Brother Ian, good morning. Good morning, Selena. Good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito tayo ngayon sa dental services area. Again po, ang ating dental area dito sa MCGI Clinic. Libre po ang ating dental check-up, tooth extraction, dentures, pasta, and cleaning. Pati po yung mga gamot na binibigay ng ating mga dentista dito, libre po yan. Wala po tayong babayaran. At ayun po, dito po sa mga po natin, sa mga staff and dentist po natin, ongoing po ang kanilang pagbibigay po ng serbisyo sa mga pasyente pong nakapila ngayon. And ito po, yung mga pasyente dito, may mga nakita lang tayo na syempre may mga first-timers din po at may mga ilang nakakabalik-balik na. Pero ito po, kakamusta lang po tayo ng first-timer po dito sa ating dental services area. Ito, po natin si Mami. Good morning po. Good morning po. Morning, dito lang po tayo. Ayun. Mami, ano pong pangalan ninyo at ilang taon na po kayo? Josie Balana po, 56 years old. Si Mami Josie. Taga ano po kayo? Taga saan po kayo? San Mateo Rizal. Rizal po. Dito po, paano nyo po nalaman na libre po yung mga services po natin dito sa MCJ Clinic? Yung kaibigan po kasi namin, nakailang balik na daw po siya dito. So that time, sabi ko, gusto ko pumunta kaso lang medyo may emergency sa amin, kaya hindi ako nakapunta. Pero ngayon, sa excited siguro, walang tulog magdamay. Opo. Kaya, ngayon, natuloy din kami pumunta. Kasi ang sabi ng kaibigan ko, dito daw walang problema, lahat daw libre, pati gamot. Opo. Tapos maganda rin daw ang serbisyo. Kaya sabi ko, sige, try ko, sabi ko. So nalaman nyo po sa kakilala nyo na nagpa-check up din po dito. Opo, nagpa-medical check-up po siya, nagpabunot ng ngipin, tapos nakapapustiso rin daw po siya. Ang dami po pala niyang na-avail dito, no? Kasi baka yun po yung akalain ng iba na baka pagkatapos po nila sa dental services, hindi na po sila makakapunta sa medical consultation, sa mata. Hindi po, basta po makapagpa-register po tayo dito at umabot po tayo sa bago po mag-cut off, ma-accommodate po tayo ng ating mga staff po dito. Pero yun, dito po sa ating dental area, ano pong i-avail niyo pong serbisyo dito? Magpapabunot po ako ng ipin. Bunot, tooth extraction po. Opo. Ayun. At ayun po, pagkatapos nyo po mabunutan, may mga pa po ba kayo, ibang services pa kayong gusto dito? Kasi meron po tayong cleaning, pasta, dentures. Tingin nyo po, kailangan nyo po. Gusto ko po sana din magpa-cleaning at saka sa mata. Sa mata. Opo. Dentures po, hindi nyo po kailangan. Kasi usually po yung mga pasyente namin dito na after po nilang magpa-tooth extraction, mabunutan, nagpapa-dentures po sila. Kasi syempre, libre naman po kayo po, hindi pa naman po so far kailangan. Marami pa naman. Kaya nga po. Marami pa naman. No? Marami lang araw na pumunta, bumalik dito. Opo. Pero yun po, balak nyo rin po sa mata kung sakali Opo. po. No? Opo. Maganda po yan kasi para mabanggit din natin sa mga nanonood po sa atin na
Pwede po yan after nyo sa dito po sa dental, pwede po tayong pumunta sa natin sa mga ophthalmologist po natin. At wala po tayong babayaran. Dito po ba sa pagpunta nyo, sa pagpasok nyo po dito, may binayaran po tayo? Wala po. Wala Saka po. ano po, maganda yung pag-assist po sa amin ng papasok, gano'n. Okay naman pong pag-accommodate po sa Opo, inyo. opo. Yung breakfast po, nakapag ano po kayo, Ang nakapag-almusal. sarap ng ng goto. Ano po, nabusog naman po kayo. Opo, pwede naman po kayo umulit. Kasi isa rin po sa mga sinasabi ng ating mga dentist po dito, sana po nakakain po tayo bago po tayo bubunutan. At syempre yung tulog po natin. At iba pa pong mga factors na kailangan pong i-consider para rin po kasi yun sa safety ng ating mga pasyente po dito. Para syempre po, hindi po tayo magkakaproblema. Pero ayun po, sa mga gusto nyo pa pong kung sakali po ba itong araw na to, may mga kasama po ba kayo? May kasama po kayo ngayong Opo. araw? Meron ka, 4 po kami. 4 po kayo. Ano pong ipapacheck up po ng mga kasama ninyo? Din po, pabunot tip. Lahat po kayo, tooth extraction din, sabay-sabay po kayo. Ayun, ayun, yung mga kasama nyo po, yun, mga mga kamag-anak po, kaibigan, o kakilala lang din po, o trabaho? Kaibigan. Mga kaibigan. Nagyaya. Kayo po ba yung nag-iya sa kanila pumunta dito? Ayun. Sabi ko, punta tayo kasi yung kaibigan namin, sabi ko, maganda daw yung dito sa inyo. Kaya sabi ko, punta tayo. Opo. Tsaka ang goal din po natin, syempre ngayon sa nagtataasan po yung mga bilihin natin. Di ba, alam naman po natin, lalo na yung gasolina, yung fuel prices, talagang pagkatapos po kasi yan, pag nagtuloy-tuloy yan, yung mga presyo na ng mga bilihin po ang magtataasan. Kaya ayun po, masaya rin po kami dito po, lalo na rin po yung mga staff natin dito na makatulong po tayo sa kapwa, at least makabawas tayo sa mga gastusin ng mga Pilipino, lalo po sa pinagdadaanan din natin ngayon. At ayun po, sa mga sa mga siyempre sa mga nanonood po sa atin ngayon, may mga nanonood po sa atin. Pwede niyo po bang invite sila katulad po ninyo makakalibre po kayo ngayong araw. Invite niyo po sila. Ang mga kaibigan ko, marami sila dyan for pabunot tipin. Sa susunod, sama na kayo sa akin. Ayun. Punta tayo dito. Magandang nila dito, serbisyo. Ayun, in-invite na kayo ni Mami Josie. Kaya again po, maraming salamat po sa Diyos. Maraming Sana salamat. po makabalik po kayo kung sakali po magpa-follow up ang atin pong mga mga dentists and staff po dito. Kaya ayun po, salamat po at sana po maging okay po ang pagpapabunot ni Mami Josie. At ayun po yung ilan sa mga updates lang dito sa ating dental services area. Again po, libre po ang ating mga serbisyo dito. Wala po tayong babayaran. At ayun po, puntahan naman natin yung update ni Tini na nasan ba si Tini? Nasa optical services area. Good morning, Tini. Good morning! Once again sa ating pong mga kasambahay. Good morning, Kuya, and good morning din sa'yo, Broski, ha? At nandito nga tayo ngayon sa ating optical services area kasama, of course, yung ating mga volunteers, yung ating optician, yung ating optometrist, at mamaya makakasama rin natin yung ating pong ophthalmologist para po i-check yung mga paningin ng ating pong mga kasambahay. Nakikita niyo po ba ako ng maayos, mga kasambahay? Nakapila dito. Nakikita mo nila ako. Ayun, nakakatuwa naman. So mamaya siguro i-check na lang natin kung maganda ba ako sa paningin niyo or hindi. No? Kung malabo or malinaw yung paningin nila. Pero salamat sa Diyos na nakikita tayo ng ating mga kasambahay na nandito sa optical services area. At nandito po sila ngayon para ipa-check nga yung kanila mga paningin. At yung iba naman sa kanila, mamaya tatawid sa iba nating mga doctors para naman po magpa-check nung iba nilang mga problema sa kanilang mga kalusugan. Pwede naman po yun mga kasambahay kung may oras pa po kayo para pumila sa iba pa po nating mga consultation na available dito sa MCGI Clinic. Pwede po kayong magdoble or magtatlo po na consultation. Pumunta lang po kayo dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Gaya ng ginawa ng aking katabi ngayon dito sa aking pwesto, si Nanay Judy. Good morning po, Nanay. Good morning po. Pwede po ba namin kayong anyayahang tumayo? Ayun, para makita po ang inyong kagandahan. Opo, good morning po sa inyo. Nanay, taga saan po kayo? Taga Peña, Francia po. Saan po ang Peña Peña, Francia? Francia, Antipolo. Diyan lang sa, unahan Rizal lang po ng po. Masinag. Opo. Opo. Anong oras po kayo nag-prepare papunta po dito? So, mga 4 o'clock po. 4 o'clock. Sino pong kasama ninyo? Si Mr. po, Opo, parehas po Francesa kayo. po. Magpapacheck po sa mata. Opo, opo. Ano po bang nararamdaman sa mata, Nanay? hindi kasi yung mata ko parang laging teary eyes siya. O parang laging basa. Opo. Opo. Tsaka parang laging magmumuta siya, gano'n. Kailan niyo pa po yan naramdaman?
Tagal na rin, kaya lang wala nga kaming time na pumunta. Wala akong kasama kasi. Ito nga, pinilit ko nga na samahan ako eh. Buti na po, nagpapilit. Opo. Hello po, good morning po. Pero ito po bang suot po ninyong salamin? Kailan niyo pa po yan Ay, suot? matagal na to. Mga 3 years na siguro. Opo, mataas po ba ang grado? Taas po, nasa 400 plus po yata. Taas na. Opo. So talagang hindi na po kayo masyadong makaaninag kapag ay aninag na lang pag Nakakaaninag naman, malinaw Wala. naman. Kasi itong kanang mata ko, na-opera siya last October ng katarata. okay po. And then, nung pumunta ako sa hindi pa nga pwedeng lagyan ng salamin. Opo. Tapos ito naman kabila, may katarata raw, pero sabi ng pahinugin daw muna pa. Opo, bago operahan. Bago operahan. Eh ngayon, yung pareho na sila, both eyes na, parang laging magmumuta siya or Opo. Kaya sabi nga nung pamangkin ko, punta tayo sa clinic ni Kuya. Niyaya ko naman si Brad Cesar kasi blurred na rin yung salamin niya eh. Sabi ko, tara, sige, punta tayo. Para dalawa na po kayo, Oo, no, na minsan makakapagpa-check. oo. Tsaka para may kasama na talaga ako. Opo. At least may check na po yung teary eyes po ninyo. Kasama po ng ating doktor dyan. Opo. Nanay, pwede po ba ninyong i-invite naman yung mga nanonood po sa atin na mga kaibigan nyo rin po. Opo. Yung mga kasangbahay natin na kung meron po silang problema sa kalusugan, punta na lang po sila dito sa Opo. clinic kesa tiisin yung sakit nila. Opo. Doon po sa mga kababayan natin, sa mga kapatid na may mga karamdaman, kung ano man po yung mga karamdaman nyo, punta po kayo dito sa clinic ni Kuya. Madali lang naman po pala. Opo. Opo. MCGI Clinic MCGI. po. Opo. MCGI Clinic po. Dito Ayun. po sa Marikina. Opo. Opo. Dito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At libre po ang lahat dito, mga kasangbahay, ha? Mga kasambahay. Opo. Opo. Speaking of almusal, nakakain na po kayong almusal. Opo, tapos Opo. na po. Ano pong inalmusal po ninyo? May egg po, tsaka lugaw. Iyon, salamat sa Diyos. Pag umabot pa po kayo, nanay, ng tanghalian, libre rin po ang tanghalian. Opo, kaya wala na po kayong iisipin pa, mga kasangbahay. Sige, magpapaabot na kami ng tanghalian para libre. Salamat po sa Diyos. Okay, thank you. Opo, salamat Salamat sa po Diyos po, mga kapatid. Opo. O, di ba, mga kasambahay, pangapatunay po sila na libre ang lahat ng serbisyo dito sa ating MCGI Clinic. Mapaalmusal, tanghalian, sa pagpapakonsulta at pagkuha po ng gamot libre. And actually, yung mga salamin po natin, libre rin po na ibinibigay dito sa ating MCGI Clinic. Ayan po, napakarami po nating mga reading glasses dyan, mga kasambahay. Kung kailangan po ninyo, bibigyan din po kayo ng ating pong mga kasamang volunteers. Yan po muna ang update natin dito sa ating optical services area. Puntahan naman natin or balikan natin ang aking siski, Cicely. Hello, Cicely. Good morning, Sis Tini from Medical Consultation Area. Eto, nandito tayo sa ating physical therapy at nag-iintay yung ating mga pasyente na ma-therapy sila ng mga physical therapist natin. Eto, makakasama ko nga ngayon si Ma'am Alma Aquino, ang isa sa mga volunteer therapist natin dito sa MCGI Clinic. Ayan, good morning po, Ma'am Alma. Bati po kayo sa ating mga viewers. Morning Kuya, good morning po sa mga nanonood. Ayan, Ma'am Alma, ano pong kadalasang cases po ng mga pasyente po na nagpupunta po dito sa physical therapy natin? Sa ngayon po maraming mga cases na stroke, Opo. saka mga musculoskeletal cases. Opo. Problema sa joints, sa muscles, sa mga ligaments. Yun po. Opo. So, ibig sabihin po, sa physical therapy, hindi lang po kailangan na magkasakit ka ng malala para magpa-physical therapy. Kung meron pong mga sumasakit sa mga joints po nila or muscle, pwede po magpunta dito. Ay, opo, pwede po. Mga preventive na po to. Opo. Mas maganda rin po prevention dito. Opo, pwede. Opo. Halimbawa po sa mga pasyente po natin na nasustroke, ano po ba yung kadalasang naapektuhan po sa katawan po nila? Yung ano po, yung nagiging weak po, yung may part po sa katawan na nagiging weak. Usually po yung pinaka-universal na sign ng stroke, yung kalahati po. Po Opo. natin nakikita. Pero may mga, katulad po ng case nito ni Sis, ang case po niya is mas nagkaroon ng weakness sa arm niya. Sa arm At saka sa po. speech niya po. Opo. Kanina ko nga lang po nalaman na pati po pala boses ay naaapektuhan pagka po nasustroke. Opo. Bali yung speech po, usually po yan minamanage ng mga speech therapist. Opo. Pero pag in the beginning po, kailangan
PT muna po ang mag-ano niya, Opo. manage, palalakasin yung muscle sa ano. So, ibig sabihin po, babalik pa din po yung boses nila later on. Opo, may chance po na mabalik. Depende po kung how long na po yung stroke niya. Kagaya po ni Sis, nito lang po siyang March na stroke. So may malaki pong chance na mabalik natin. Naku, ayan, sige po. Ma'am Alma, turuan niyo naman po kami. Ano po ba yung mga basic exercise na pwede pong gawin ng isang pasyente kapag po na-stroke? Para po kung in case nanonood po yung ating mga kasangbahay na hindi makapunta dito, pwede po nilang magawa sa kanilang mga tahanan. Sige po, tulungan ko po kayo. Katulad po nito si Sis, may weakness po siya sa kamay. So, sabi ko nga po sa kanya, ganyan niyo po sis. So, sabi ko po sa kanya, mas maganda pong i-treat yung may galaw kaysa sa walang galaw. Okay, so, eto pwede natin mapalakas to. Pwede natin siyang bigyan ng something na ma-hold niya. Kaya pa ng mga stress ball. Oo, yung mga stress ball. O kaya kahit i-roll niya lang yung towel, tapos i-squeeze niya lang. Tapos, Opo. isa-isa niyang gagalawin mo. Sige nga po sis, galawin mo, isa-isa. O yan, nagagalaw niya po. So maganda po yung chance nitong si sis. Iganyan niyo nga po yung ano niyo. O, may galaw din po. So, Opo. pwede natin bigyan siya ng weights. Opo. Okay, siguro mga half kilo, ganon, na weights. Pwede niya pong gamitin yon. Okay? So sis, pwede pong bend niya yung, elbow niya rin po, pwede. Oh, Continue na- lahat po pala ng joints, kailangan Opo. itest. Opo. Tapos yung shoulder mo nga po, itaas mo. O, pwede niyang bigyan natin din ng ano dito. Kaya lang medyo ang complaint niya is yung may pain po at the init range. Ayun, nasasaktan po So, siya. maaaring ito po ay due to sa hindi niya nagagalaw kaya nagkaroon ng mga adhesion. So, yun yung nagkukos ng pain. Opo, sa mga ganun po, ano po yung exercise po na pwede niyang gawin? Sa mga ganito po ba, kaya po nila na mag-isa lang po sila mag-exercise o kailangan po meron po silang kasama sa bahay? Hindi, katulad po ng case ni Sis, nakakaintindi po siya kasi may mga stroke na hindi nakakaintindi. So, oriented po siya. So, pwede po natin sa kanyang ituro. Tapos, yung mga exercises, then ang ginagawa rin po namin dito, binibideo namin. Para in case na kung nakalimutan na nila yung mga exercises, Mapapanood po marireview nila sa nila. bahay. Naku, ayan. Sobrang maganda po yung review po na yun, no? Just in case na, ay, ano nga ba yung tinuro sa akin? Paano nga ba? Pwede po nilang Di panoorin. ba, no? Gagawin mo naman, di ba? Oo nga po, di ba? Yun nga po ang lagi niyo pong nire-remind sa ating mga pasyente na dapat lagi pong ginagawa sa bahay. Magiging compliant naman si Sis eh. Opo. Nag-usap na kami kanina. Ayan po. Sis, ano na lang po yung konting reminders niyo po sa atin pong mga kababayan or mga pasyente po sa bahay na na-stroke po para po mas mapalakas po yung kanila pong mga katawan. Ay, kailangan po kasi pag na-stroke, medyo masipag ka. Kasi weakness po yung nilalabanan natin dyan eh. Usually weakness po eh. So, ang weakness po, hindi po iinom ka lang ng gamot, malakas ka na eh. Opo. Takes time eh, di ba? So, kailangan compliant sila sa mga exercise. Kami pong PT, ang pinaka-role po namin dyan, nag-educate kami. Opo. Educate, binibigyan, parang teacher po kami, binibigyan namin ng assignment, ito yung gagawin mo for this week. Pag malakas ka na, balik ka dito. Bibigyan ka na naman namin ulit ng panibagong assignment. So, ganun po yung ginagawa. At kailangan po tsatsagain po talaga na balik po sila na balik. Kung ang pasyente naman is medyo mahina yung comprehension, yun po yung time na kailangan may assistance. Opo. So, kailangan po talaga sa bahay, may magtutulong po sa kanila na magtaas ng kanilang kamay. ganun po. Ano po yan, pag na-stroke po yung isang tao, family effort po yan, kailangan mayroong support group. May support group po. Kasi kung hindi susuportahan ng pamilya yan, malamang po hindi tayo magiging successful sa therapy natin. Opo. Kaya po, kailangan po pala talaga pag may mga ganitong pasyente, tulungan po talaga sila sa Totoo. kanilang mga tahanan. Ako, maraming salamat po sa Diyos, Ma'am Alma. Dahil maraming natutunan po yung ating mga kasangbahay, lalo na po yung mga pasyente po natin na nangangailangan po ng ganitong tulong po kasi nagkaroon po ng stroke. Pero wag niyo rin pong kakalimutan mga kasangbahay na hindi lang po ito sa mga ganitong cases. Pwede rin po, alimbawa, may nararamdaman na kayo sa joint. Sabi nga ni Sis, prevention is better than cure. So para hindi humina, kailangan i-exercise na po natin.
Opo. Kaya yan mga kasangbahay, wag po kayong mahiya na pumunta po dito sa ating MCGI Clinic kung nangangailangan po kayo ng physical therapy dahil alam naman po natin hindi rin po biro ang presyo na binabayad po sa mga physical therapists. At kung wala po kayong budget, pwede po kayong pumunta dito po sa ating MCGI Clinic dito po sa may number 141 E. Rodriguez, Marikina City. Available po tayo dito. Ang registration time po natin ay tuwing 5 a.m. to 9 a.m. At sa mga kasangbahay po natin na mag-aabang pa ng ibang updates, wag niyo po kaming iwan. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Para mas masaya ang ating umaga, narito po ang ilan sa ating good news. Magandang balita para sa mga commuter at super. Mahigit po sa 19,000 na pampasaherong sasakyan ang umarangkada na sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan. Alamin natin ang detalye sa good news ni Mia Alonzo. Formal nang inilunsad ang Service Contracting Program kung saan higit 19,000 public utility vehicles ang bumabiyahe na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga kalahok ang traditional at modern jeepneys, pati na ang mga UV Express units na nagseserbisyo sa mahigit 800 high-density routes nationwide, kung saan 545 ay nasa Metro Manila at karatig probinsya tulad ng Cavite, Laguna at Rizal. Sa ilalim ng programa, direktang binabayaran ng pamahalaan ang mga driver batay sa distansya ng kanilang biyahe. 30 pesos kada kilometro para sa traditional jeepney, 40 pesos para sa modern jeepneys, at 100 pesos naman para sa mga bus. Layunin nitong matulungan ang mga tsuper na makabawi sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na biyahe para sa mga pasahero. Bilang kapalit, inaatasan ang mga driver na bumiyahe ng hindi bababa sa 100 kilometro kada araw at magbigay ng 20% diskwento sa pamasahe sa mga commuter. Ipinatutupad ang programa lalo na sa mga off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang publiko kahit lampas na sa rush hour. Tatagal ang implementasyon ng service contracting program ng 2 hanggang 3 linggo bilang bahagi ng agarang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Mia Alonzo, at ito ang good news. Magandang balita para sa mga taxi driver. Umabot na sa mahigit 98 million pesos ang naipamahaging fuel subsidy ng pamahalaan bilang tulong sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Yan ang good news na hatid ni Grace Cassin. Kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga taxi operator at driver sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malaking bahagi ng cash assistance ay naipamahagi na sa Central Office sa Quezon City, kasunod ang mga rehiyon ng Davao, Central Visayas at Western Visayas. Isinasagawa ang distribusyon sa pakikipag-ugnayan sa mga transport service entities at operators upang masiguro ang mabilis at maayos na pag-abot ng tulong lalo na sa mga pangunahing lungsod. Inatasan din ang pagpapabilis ng pamamahagi ng natitirang subsidy sa iba pang public utility vehicle drivers bilang bahagi ng direktiba ng pamahalaan na suportahan ang sektor ng transportasyon. Nakatakda rin ang karagdagang payout sa April 24 at 25 sa Quezon City upang maipagpatuloy ang distribusyon sa mga benepisyaryo. Tiniyak ng LTFRB na sapat ang pondo at ginagawa ang lahat ng hakbang upang agad na maibigay ang ayuda sa mga kwalipikadong driver habang hinihikayat ang mga benepisyaryo na makipag-ugnayan sa kanilang hotline at social media account para sa anumang concern sa payout. Grace Cassin, at ito ang good news.
At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Ayan, iyan makikita natin na good news talaga. Lalo na sa mga jeepney drivers, pati na rin sa mga nagko-commute araw-araw. Oo, makakalesen yan sa mga gastos. Kasi sa mga recent din na news na nakikita natin sa social media, yung mga jeepney drivers natin, isa sa mga talagang challenging para sa kanila itong mga panahon na to. Kaya yung mga fuel subsidy ay good news para sa kanila. At ayun po, update naman sa MCGI Mobile Dental and Optical Clinic. Dinalaw ng ating clinic on wheels ang iba't ibang lugar sa Batangas para maserbisyohan ng ating mga kababayan doon. Panoorin po natin to. Ay, importante yun sa amin kasi katulad yung medyo kulang sa budget, siyempre malaking bagay sa amin yun. Kasi wala nang bayad, nagagamot pa yung aming karamdaman. Katulad ng bunot ng ngipin, yung mga pasalamin, yung gayon. May mga barangay na hindi madalas marating. Tahimik lang ang buhay at tahimik din ang mga pangangailangan. Minsan, ang pagpunta sa doktor ay kailangan ipagpaliban. Ang pagpapagawa ng salamin ay hindi muna prioridad. Kaya nang may dumating na libreng serbisyo, marami ang mabigyan ng pag-asa. Sa mata ko, laging masakit ang aking mata. Mahirap dahil pag yung nagbabasa ako, talagang lalo na pag nagse-cellphone, parang ilalapat ko na sa mata kong ganyan. Isinagawa sa probinsya ng Batangas ang mobile dental at optical outreach kasama ang libreng gupet at free meal para sa mga residente. Walang engranding selebrasyon, tahimik lang ang daloy pero ramdam ang pasasalamat. Malaki ang may tulong nito dahil yung mga walang pera na pambayad sa doktor, sa salamin, mabibigyan sila ng na magkaroon din. Napakaswerte ng barangay namin dahil isa sa napili nyo na mabigyan ng ganitong klase ng serbisyo. Totoo yan. Bukal sa puso ko yun. Malaking bagay po ito para po sa mga mamamayan namin dito sa barangay dahil ang isa po, hindi naman po natin masasabi natin na pwedeng magpunta sa doktor na magbabayad. Malaking bagay po, malaking tulong po. Salamat po sa Diyos at meron ganitong organisasyon o doon po ng MCGI na nakakatulong po sa amin, lalo po sa mga mamamayan po dito sa aming barangay. May mga panalangin tahimik lang na binabanggit at minsan dumarating ang sagot sa paraang hindi inaasahan. Malimit po yan ang panalangin ko. Sana magkaroon din dito ng mga katulad nung napapanood namin mga libre na nakukuha ng iba. Pinananalangin namin at awa ng Diyos, dininig na ngayon. Nagkaroon kami dito. Kapag ang serbisyo ang lumalapit sa komunidad, mas madaling maabot ang mga nangangailangan. At minsan sapat na ang maramdaman na hindi sila nalilimutan. Pasasalamat ang madalas na marinig, tahimik pero taos sa puso. Una, salamat sa Diyos. Binigyan lahat kayo ng kalakasan ng katawan upang magampanan ninyo at mabigyan kami ng serbisyong medikal na hinihingi ng bawat isa sa amin. Sana sa mga darating pang araw ay pagpatuloy pa upang marami pa ang matulungan din. Maraming salamat po. Una po sa Diyos at sa mga tao po dala dito ng ganitong programa. Sana po ay pagpalain mo po kayo ng Panginoon Diyos. At sana po ay marami pa po kayong mga matulungan.
Ayan, at sa mga nag-aabang po ng ating Mobile Dental and Optical Clinic, ito po ang ating schedule. Ngayon pong April 24, 2026, Friday, ang ating pong unit number 1 ay nasa Barangay Pinmilap, Pil Season, Pangasinan. Ang unit number 2 naman po ay nasa 110 San Pablo Street, Barangay 1, Carmona, Cavite. Ang unit number 3 po ay nasa Purok 9, Poblacion Esperanza, Agusan del Sur. Ang unit number 4 ay nasa Purok Mangga, Barangay Tabugon, Cabancalan City, Negros Occidental. At ang unit number 5 po ay nasa Barangay Libuton, Manukan, Zamboanga del Norte. At ang unit number 6 po ay nasa Barangay Look, Ginatilan, Cebu. At bukod po dyan, isa sa mga budget-friendly at madaling simulang negosyo ay ang puto. Bukod po kasi sa hindi ito kinakailangan ng mamahaling equipment, ay malaki rin ang tsansang mag-expand ang kita dahil sa maraming klase ng flavors na pwedeng magawa. Kaya naman po ngayong araw may handog tayong puto making seminar para sa ilang mga kababayan natin sa San Simon, Pampanga bilang panimula ng kanilang pagkakakitaan. Maki-update tayo doon mula kay Sis Mia Amor Tulalian. Good morning po, Sis Mia. Good morning, Kuya! Good morning, Sis Celine at sa ating mga kasangbahay. Live po tayo ngayon dito sa San Isidro, San Simon, Pampanga para sa isa na namang free livelihood program na layuning matulungan ang ating mga indigents, single mothers at barangay residents na magkaroon ng dagdag na kabuhayan. Ngayong araw, ang ituturo po sa atin ay ang paggawa ng puto. Isang madaling gawing pangnegosyo na sure ay patok sa mga bata at maging sa matanda. Kasama po natin dito ang ating resource speaker na si Miss Marisa Macapagal. Magandang umaga po, Miss Marisa. Good morning po, mga kasambahay. Good morning, Kuya. Hello po sa inyong lahat. Ay, kumusta naman po kayo ngayon, Ma'am Marisa? Okay naman po sa awat tulong ng Diyos. Ito po, nandito pa rin po hanggang ngayon po. Salamat po sa Diyos. At Ma'am Marisa, may mga katanungan naman po kami patungkol po dito sa paggawa po ng puto. Opo. Bakit po ninyo napili pong gawing negosyo po ito pong puto? Sa tingin niyo po, bakit po kaya siya magandang gawing pagkakitaan? Ayun nga po, unang-una, madali po siyang gawin at mura lang po lahat ng mga ingredient at madali pong ibenta sa mga tao po. Opo. Gaano naman po, katagal na po kayo gumagawa po nitong puto po? Mula pa po nung pandemic na nag-upisa po yung 2019 po. Ganun na po pala katagal po. Opo. Kaya naman po masasabi natin na mabenta po ano? Opo. Ayan, nakita po natin kanina kung paano po gumawa ng puto. Madali lang pala, kaya perfect na pang negosyo para sa mga indigent, sa mga nanay at sa mga residente po dito sa barangay. Baka po may gusto po kayong sabihin sa mga nagnanais din po magsimula ng ganito pong negosyo po, Ma'am Marisa. Ayun po, gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, mga kasambahay. Ito po, kaya nagsimula po akong gumawa po ng puto. Unang-una po, madali po siyang gawin. Mura lang po ang mga ingredient. At ito po, patok na patok po, pagbenta po. Ayun po. Ayun po, salamat po sa Diyos. Sigurado po marami sa ating mga participants ang maiengganyo ng subukan ito sa kanila pong mga bahay. Salamat po sa Diyos, Miss Marisa. Sana po ay marami po tayong natutunan ngayon. Ngayon naman po ay kumustahin naman po natin ang isa sa ating mga beneficiary. Isa po siya sa mga indigent na nakibahagi sa programang ito. Naririto po si Ma'am Rachel. Hello po, Ma'am Rachel. Good morning po. Good morning po. Kumusta naman po kayo? Okay naman po, sa awa po ng Diyos. Ayan po, Ma'am Rachel. Kumusta naman po ba yung experience niyo po mismo dito po sa ating livelihood seminar? Sa totoo lang po, first time ko mag-attend ng livelihood seminar. Pero sa awa po ng Diyos, may dagdag kaalaman po. Sa tingin po ninyo, paano po kaya makatutulong po yung ganito pong klaseng negosyo po sa pamumuhay niyo po o sa mga anak niyo po? Dagdag income at saka dagdag kaalaman din po para sa akin. At saka pang baon ng mga bata at yung pangkikitain po ay pang
suporta din po sa pag-school nila. Opo. Yun nga naman po yung masasabi nating best na benefit ng pagnenegosyo para sa mga anak and makatulong rin po tayo. Salamat po sa Diyos, Ma'am Rachel. Bukod po sa libreng seminar, may livelihood starter kit din po tayong ipapamahagi sa ating mga participants. Sa loob ng kit ay isang can ng evaporada, margarine, keso, hotcake mix, styropack, molder at itlog. Lahat ng kailangan para makapagsimula na sila agad sa kanilang munting negosyo. May libre rin po tayong breakfast para sa lahat ng mga dumalo. Kaya talagang busog sa pagkain at kaalaman ang araw po na ito. At syempre, bago po tayo tuluyang mamaalam, on behalf po ng MCGI Youth San Simon, Pampanga, ay taos-pusong bumabati ng Good Morning, Kuya! Pag-ibig! At yan po ang balita mula dito sa San Isidro, San Simon, Pampanga. Balik po dyan sa inyo sa studio, si Celine. Maraming salamat, Sis Mia Amortolalian, live mula sa San Simon, Pampanga. At sana tuloy-tuloy pong makatulong ng MCGI Youth ang ating mga kababayan dito po sa accommodate ng panghanap buhay ng ating mga kababayan. Yan, maraming salamat po, Sis Tolalian. At dito naman po, atong ating mga schedules naman po ng MCGI Diagnostic Center and Charity Centers. Ang MCGI Diagnostic Center ay matatagpuan po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang kanila pong registration time from Monday to Thursday ay 10 a.m. hanggang 12 p.m. Samantala, pag Friday naman po, 5 a.m. hanggang 9 a.m. Ang weekly medical mission naman po na nasa Barangay Doña Orani, Bataan, every Monday po yan, ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center Valenzuela City naman po ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday po yan at ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. Sa mga malapit naman po sa Parañaque, ang atin pong MCGI Charity Center Parañaque City na nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City, ay bukas po tuwing Tuesday. Ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center Quezon City naman po, yan po ay nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Open naman po sila every Wednesday at ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. Meron din po tayong MCGI Charity Center sa Davao del Norte, dyan po sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday naman po ang atin pong registration time from 6 a.m. to 11 a.m. And of course, ang atin pong MCGI Clinic ay nandito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Open po every Friday at ang registration time po natin ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. At kumustahin naman natin ang isinasagawang public service ng MCGI Youth. Ano kayang lugar ang kanilang napili para serbisyohan ngayong araw? Humingi tayo ng update mula kay Gladys May Tawabi. Good morning, Gladys. Kumusta kayo dyan? Good morning, Kuya. Maayong buntag sa Lynn at sa ating mga kasangbahay. Talaga namang good na good ang ating morning. Dahil isang good news ang dala natin para sa ating mga kasangbahay dito sa Consolacion, Cebu. Ngayong araw, isang libreng sakay ang inihanda ng MCGI Youth Cebu Chapter para sa mga commuter natin dito sa Consolacion, Cebu. Nabibiyaheng Cebu City at Mandaue City. Mapa-estudyante man, manggagawa, empleyado matatanda, pwedeng maka-avail ng ating libreng sakay. At dahil libre, nangangahulugang walang bayad. Kaya kahit papaano ay makakatipid sa gastusin ang ating mga kasangbahay. Ang inisyatibong ito si Celine ng MCGI Youth ay naglalayong makatulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin dahil sa krisis ngayon. Bukod dyan, mababawasan din ng oras ang paghihintay ng mga commuter ng masasakyan na babiyahe patungo sa kanilang mga destinasyon. At Celine, dahil umaga pa ngayon, marahil ay marami ang maagang gumising at hindi pa nakakapag-almusal dahil hinahabol ang oras
para wag mahuli sa kanilang mga lakad, trabaho at pasok. Kaya naman, deserve nila ng libreng almusal na inihanda rin ng ating mga volunteer. Pero hindi lang ang mga commuter ang makatatanggap nito dahil maging ang mga driver, mga konduktor dito sa terminal ng Konsolasyon ay ating bibigyan din. Ito naman ay ating simpleng handog at pasasalamat dahil sa kanilang tapat na pagtatrabaho at patuloy na pagsisikap sa kabila ng mainit na panahon para sa kanilang mga pamilya at syempre para ligtas tayong maihatid sa ating mga pupuntahan. Alas 6 pa lang kaninang umaga ay rolling na ang ating mga libreng sakay at inaasahang magpapatuloy ang ating serbisyo hanggang mamayang hapon. Celine, ang ruta natin ngayon ay mula rito sa terminal ng Konsolasyon patungong Park Mall Terminal sa Mandaue City at vice versa. Pero mga kasangbahay, hindi lang dito sa Cebu ang community service ng MCGI Youth. Kaya silipin natin ang iba pang kawang-gawa na pinagkakaabalahan ng mga kabataang volunteers sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga nagdaang araw. Ang kasagaran man ko dire sa kay probinsya man iba kay di man si private yun. Kasagaran kay na mga pobre. Tungkol sa inyong program ko, na uba makahatag mo. Bisan nga ingon na kagamay nga hatag niya pero sa lahad ako napuntabang ko na. Kita kan may pang-isod din sila dire. Imbis ng taon, imbis ng manipol. Ako nagtabang. Likas sa ating mga Pilipino ang pag-aalaga at pagmamalasakit sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay na may sakit. Bukas sa ating mga puso ang pagtulong. Pero hindi maiiwasan kahit ang mga tagapag-alaga natin napapagod din. Ayon sa isang pag-aaral sa Cebu Institute of Technology, ang mga tagapag-alaga ng mga may sakit na malala at pangmatagalan nakakaranas ng mas mataas na stress levels, anxiety at burnout. Ayon pa dito, bukod sa pagod at kakulangan sa tulog, malaki rin ang financial pressure sa mga nag-aalaga ng mga may sakit. Hindi lang sa mga kamag-anak ng mga pasyente nakikita ang ganitong pangyayari, kundi pati na rin sa mga healthcare workers, gaya ng mga nurses. Ito ang nag-udyok sa mga kabataan sa Siquijor na magsagawa ng iba't ibang libreng serbisyo sa mga staff at mga kababayan natin sa Siquijor Provincial Hospital. Nakapagbigay ang mga MCGI Youth ng libreng makakain, libreng gupit at libreng pag-check ng blood pressure. Naamoy good purpose in your organization. Siyempre, ikaw mo, hintabang mo sa usa ka tawo, nakaprogram mo og ingon ani. Tapos nag-spread rapod mo og mayong buhat, ana rapod. So, payo gyud. Indot siya nga organization. Dagan po ang matabangan ninyo po. Gaya nila, nagsagawa din ng cleanup drive ang mga kabataan sa Sitio Baigbid, Barangay Sepong, Bulaon, Porac, Pampanga. Kasabay nito ang libreng gupit at pagbibigay ng libreng makakain sa mga kababayan natin doon. Libreng almusal at tanghalian naman ang handog ng mga kabataan sa Sitio Ditaw sa Pantabangan, Nueva Ecija. May kasama pang libreng gupit at grocery packs sa ating mga kababayan sa lugar. Para naman sa mga kababayan natin sa Manggahan, Pasig City, nagdaos ang mga MCGI Youth ng isang Daing Making Livelihood Seminar na mapapakinabangan sa pagnenegosyo. Ang lingap na tinatanggap natin mula sa ating kapwa nakapagpapalakas sa atin para makapag-abot din ng lingap sa iba. MCGI shines! To God be the glory! Hoorah!
Si Celine, talagang napakasayang pagmasdan ng ating mga kabataan ay abalang-abala sa iba't ibang gawang mabuti. At balik tayo dito si Celine sa Konsolasyon. Bukod sa libreng sakay, dito sa Konsolasyon Cebu ay sabay ding isinasagawa ang libreng sakay sa bahagi naman sa Cebu City partikular. Diyan sa Guadalupe, patungong Carbon Market. At si Celine, bago kami magpaalam, ilang pagbati ang nais namin ipahatid dito mula sa Cebu, patunto dyan sa inyo. Good morning, Kuya! Malipayon kami ng mapagbuhat o maayo. Gikan diri sa Cebu! Gugma! Ayan, si Celine, kaligayahan ng MCGI Youth na makapaglingkod sa ating mga kasangbahay sa paraang kaya nila upang kahit papaano ay makapagbigay ngiti at pag-asa sa lahat. Salamat sa Diyos sa maayong higayon. Balik sa inyo hadiha, si Celine. Maraming salamat, Sis Gladys May Tubuabi, and sending gugma dyan po sa inyo sa Konsolasyon Cebu. O eto, makabalita naman tayo kay Brother Ian Miranda dyan sa may dental services area. Brother Ian. Yes, Celine, good morning at good morning po sa ating mga kasangbahay. And we're back dito sa ating dental services area. At again po, libre po ang ating mga serbisyo po dito. Ang ating dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning pasta, pati na rin po yung mga gamot na ibibigay po sa atin ng ating mga dentista dito. Ay lahat po yan ay libre. Wala po tayong babayaran. At kung kanina po, may kinausap po tayo, may kinamusta po tayong magpapabunot ng ngipin. Ngayon naman po ay mangangamusta naman po tayo ng galing sa denture room dito sa ating dental area. And kamustahin po natin si Tatay Edgardo. Good morning po, Tatay. Dito po tayo. Good morning din po. Tayo lang po tayo dito. Tatay, good morning po. Sensya na po sa abala. Kamustahin ko lang po kayo. Kayo po ay galing dito po sa ating denture room. Tama po ba? Opo. Opo. Ano, na-claim nyo na po ba yung denture po ninyo? Pwede po ba namin makita? Okay lang po ba? Ayan, tanggalin nyo lang po yung mask nyo. Ayun, okay na po ang ngipin. Okay na po. Nagpapasalamat nga po ako dito sa MCGI eh. Kasi meron lang sabi sa akin na, na punta ka doon, libreng lahat. Wala kang gagastusin kahit 5. Opo, wala po tayong babayaran dito. Wala kayong babayaran po dito. Kaya yung ibang mga nag-ano dyan, punta lang kayo dito. Madali naman pong Basta pumila lang po kayo. Fill up lang po kayo na application, register lang po. Opo, tulad po ni Tatay, di ba? Opo, pero dito po sa ating MCGI Clinic, bukod po sa pagpapadentures, meron na po ba yung in-avail pa na ibang serbisyo o ito po yung una nyong beses Ito na? po ang una ko pa lang pong beses to, pero naanuhan po ako kasi So far, kamusta naman po? Napakadali at okay lang po ang Kamusta po yung serbisyo? Kamusta po yung serbisyo? Okay po. Okay naman po wala tayo. po kayo itindihan. Meron pa kayo almusal sa umaga. Ayun. Punta nyo dito, may lugaw kayo, libre. Kayo po ba nakapag-breakfast na ngayong araw? Okay naman po. Kanina. Okay naman po. Pero ito po, since kakakabit nyo lang po ng dentures nyo, okay naman, komportable naman po okay kayo. naman po. Opo, kasi meron po tayong mga nagpapadentures din po dito, na minsan po bumabalik po sila para kasi minsan po may mga hindi sila komportable. Opo. Kung sakali po na i-adjust naman po yan ng ating mga staff po dito. Kasi Pero pagka isinukat po sa inyo yan, lalapat pa lang. Opo, Lalapat opo. pa lang po sa inyo, kaya hindi nyo pa maanuhan. Ngayon siguro, mga 1 week pa, tsaka nyo lang malalaman na kung may lang. hindi komportable na. Hindi komportable. Ngayon, tsaka lang kayo babalik dito para madali naman Madali naman po ang para service maayos. dito. Opo. Opo, Tsaka pero- naayos po nila kaagad. Pero yun po, tay, sa katulad po ninyo na gustong makalibre po ng mga Opo. services dito, pwede nyo po bang invite yung mga nanonood sa Yung atin? mga nanonood po dyan, kung maaari lang po, tayo kasi hirap na tayo sa pera talaga, sa totoo lang. Dito wala kayong gagastusin kahit piso. Dito wala talaga kayong gagastusin, pamasahe lang talaga. Pagtsatsagaan nyo lang maglakad. At tulad ko, galing pa ako sa Nabotas pagka bumaba ka sa Cubao, maglalakad ka talagang sakripisyo. Pero pagdating mo naman dito, sikasuhin ka kaagad. Walang ka problema. Ayun. Napakabait ng mga tao dito. Ayun. Nagpapasalamat ka ako Opo, salamat po sa Diyos tayo. Opo. At sana po kung mga kailangan pa po kayo or may mga kakilala po kayo na nangangailangan ng mga serbisyo, Opo, invite nyo lang po sila dito. Opo. Ilan po. Salamat Okay, po sa sige Diyos po. kay Salamat Tatay Edgardo. Ayan, na isa po sa mga nakapag-avail ng ating free dentures po dito sa ating MCGI Clinic. And with that, yan lang po yung counting update natin sa dental area. Ngayon, puntahan naman natin si Celine. Kamusta dyan, Celine? Good morning, Broski Ian. O
O, di ba? Para tayo nagda-teleport ngayong araw dahil nandito na tayo sa ating medical consultation area. At ngayon, magtatanong tayo sa ating doktor, ano ba yung mga kadalasang sakit na nabubuo ngayong summer? Makakasama po natin ngayon si Dr. Florabel. Good morning po, Doc Florabel. Good morning po. Good morning po. Ayan, pati po kayo sa ating mga viewers, Doc. Ako. Good morning po sa ating pong mga taga-subaybay po. Ayan. Doc Florabel, ano po ba yung kadalasang sakit po na nakukuha po ng mga kababayan natin tuwing summer po, tag-init? Okay po, so pwede po yung mga communicable or non-communicable na diseases, no po? Yung mga non-communicable, dahil nga po summer, may kaalinsabay po yun ng pagiging mainit. So, yung dehydration, nauuna doon. Baka po kasi hindi masyado nakakainom po ng masyadong maraming tubig po. And then, yun po sa mga matatanda, yung heat exhaustion tsaka heat stroke. So kasi po, dahil nga rin po sa sobrang init, mabilis po na mawala ang tubig at saka yung mga electrolytes sa katawan. Kaya importante po na nakakainom po ng sapat po na tubig at nakakakain ng masustansyang pagkain. Doon naman po sa mga communicable diseases, dahil po yung mga bata nagbabakasyon, may iba magsuswimming, so pwede din pong makakuha ng mga viral infection po. Pwede din po yung kasi later on magkakaroon na rin po ng maraming mga exposure sa mga mosquitoes, insects, so yung dengue. Yun po, year-round naman din po yun na na re-experience po natin. And then yun pong mga foodborne diseases na po nakukuha din sa mga pagkain tsaka sa mga tubig. Ay, opo. Kasi mainit, Dok, napapanis. Opo. Ayan. Dok, nabanggit niyo po kanina yung heat stroke. Ano po ba yung senyales ng isang tao pwedeng magkaroon or nakakaramdam na po ng heat stroke? Okay. So yung heat stroke kasi yun yung severe na na gusto po natin na maiwasan. So makakaramdam po ang tao ng sobrang init ng katawan. So yung mga temperatura pag mineasure mga nasa 40 degrees Celsius yon. Tapos may iba yung mga severe na cases, medyo nagkakaroon na sila ng mga confusion, nag-iiba na yung kanilang tinatawag na mental status. Nalilito, minsan pag tinanong hindi na sila oriented. So pag ganoon, kinakailangan talaga na madala na agad sa ospital para mabigyan ng first aid yung pasyente. Opo. Dok, habang nakakaramdam po sila ng mga ganito, meron po bang first aid na pwede pong gawin ng atin pong mga kababayan kung sakaling matatagalan bago po sila madala sa ospital? Oo. So importante, pwede namang maglagay ng basang bimpo kasi nga ang goal natin is mapababa yung mataas na temperatura ng katawan. So delikado kasi na i-push natin na uminom ng tubig kasi kung altered na nga yung mental status ng pasyente, maaaring mabulunan to. So isang pamamaraan is yung ma-cool down siya. So yung pag-apply nga ng mga basang bimpo sa ulo, ganun sa katawan, and then habang en route papunta sa ospital. Ako, medyo delikado nga po ngayon kasi ang taas-taas po ng temperature lately dito sa atin sa Pilipinas. Kaya talaga importante po yung awareness na kahit hindi nakakaramdam ng uhaw, maganda po talaga na mag-keep ka ng ganyan, 1 litrong bote or 500 ml, at least na monitor mo yung water intake mo sa loob ng isang araw. Tsaka isa ring magandang binabantayan yung ihi, yung kulay ng ihi. So pag masyado ng dark yung kulay ng ihi, so indikasyon yun na hindi sapat yung tubig na inom. Ang normal na kulay dapat is clear o kaya light yellow lang. Minsan nga, Dok, hindi nakakainom. O kaya, Dok, ang iniinom mga soft drinks. Kaya pag umihi, medyo dark na nga. Naku, kaya mga kasambayan, drink your water. Kaya, Dok, last na po, ano po yung mga tips na pwede po nating maibigay sa atin pong mga kasangbahay para po mas mapalakas ang kanilang immune system ngayon pong summer? Opo. So, una po sa lahat, yun pong pagkain po natin ng masustansyang pagkain, prutas at gulay. Pag inom po ng sapat na tubig, iwasan po natin yung high sugary drinks kasi nakakaramdam po tayo ng busog doon. Tapos yung mabilis po tayong magkaroon po ng sugar crash po na tinatawag. So tubig lang po, plain water. Avoid po ng mga sugar and then mga processed foods po. And then ugaliin din po nating makapag-exercise kasi yung exercise po nakakapag-boost din po yun ng immunity at
makapagbigay ng proteksyon sa ating katawan. Ayan, maraming salamat po sa Diyos, Dr. Florabel. At salamat din po kasi palagi po namin kayo nakakasama dito pa sa ating MCGI Clinic para magbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, Dr. Florabel. Ayan mga kasangbahay ang mga tips natin para mas maging healthy tayo this summer. Always remember to drink your water. Iwasan natin ang mga sugary drinks kasi mas lalo itong mas makakauhaw sa atin. So, tubig na lang tayo ngayon. At ito mga kasangbahay, makibalita naman tayo kay Sister Tini Balanon. Ano lang update sa'yo dyan? Hello ulit, Ate Celine. Si Celine, nandito tayo ngayon sa ating MCGI Clinic Pharmacy. Dito po pumupunta yung ating mga kasambahay pagkatapos po nila na makakuha or makapagpakonsulta sa atin pong mga doktor. Once na maresetahan na po sila ng ating pong mga volunteer doctors dito sa ating MCGI Clinic, diretso na po sa pharmacy para po kumuha rin ng libreng gamot. Yes, tama po ang rinig ninyo mga kasambahay. Hanggang sa pagkuha po ng gamot, libre po yan dito po sa ating MCGI Charity Center. At maibalita ko lang din po na as of 7:35 a.m. mayroon na po tayong 62 na mga pasyente na nabigyan po ng gamot dito po sa ating pharmacy. At as of 6 or 7:30 p.m. or a.m. rather, marami na rin po tayong napagserbisyohan ng mga kasangbahay na nakapagparehistro dito po sa ating clinic. Mayroon po tayong 112 na nakapagparehistro sa ating pong medical consultation. Mayroon naman pong 15 sa pedia. Sa optical ay may 38 po tayo. Sa ophthalmology, meron pong 34. Sa ating pong dental extraction ay may 95. Talagang blockbuster ang ating dental extraction. Ang ating pong dentures may 8 po. Sa OB may 6. Sa physical therapy ay may 10. Habang sa ENT naman ay may 9 na nakapagparehistro ngayon pong 7:30. Pero meron pa po tayong nalalabing isang oras at 20 minuto or 1 hour and 20 minutes para po magsara yung ating pong registration dito po sa ating MCGI Charity Center. Kaya bago pa po kayo abutan ng ating pong cut-off, bilisan nyo na po mga kasambahay, lalo na po doon sa mga hahabol pa sa ating pong registration dito po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At gaya nga po ng laging paalala ng ating pong mga kasama dito sa ating pharmacy, dapat po sundin natin yung tamang pag-take ng gamot na inirekomenda or kasama po doon sa reseta na ibinigay sa atin ng ating pong mga doctors. At hindi po tumatanggap dito sa ating pharmacy ng reseta mula po sa ibang mga doktor na hindi po natin kasama dito sa ating MCGI Clinic. So mas maganda para updated, magpakonsulta po muna sa mga doctors natin dito sa ating MCGI Charity Center bago po pumunta dito po sa ating MCGI Charity Center Pharmacy. Yan po muna ang update dito po sa ating MCGI Charity Center Pharmacy. Puntahan naman natin si Sis Cancan Villaruz na nasa MCGI Diagnostic Center sa Pampanga. Hello po, good morning Sis Cancan. Hello, good morning, Sis Tini. Good morning po sa ating mga kasambahay. At syempre, good morning, Kuya. Muli po live na live po tayo dito sa atin pong MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At gaya po ng ating regular na isinasagawa, tayo po ay nagpasimula ng ating registration ng alas 5 ng umaga at ito po ay magtatapos ng alas 9. At sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy po ang pagtanggap po natin ng ating mga pasyente. At as of now, bigyan lang po namin kayo ng information po ng ating total registered patient. As of 7:30 a.m. po, ang ating po medical adult consultation po ay meron na po tayong 168. Sa pedia naman po ay 12. Sa dental naman po ay 55. At sa optical naman po ay 16. At sa ophthalmology consultation po ay 16. Ang total registered patients po natin as of 7:30 a.m. pa lamang po ay 267 at meron pa po tayong isang oras mahigit para po makahabol at makapag-avail ng mga free services handog ng MCGI. Hanggang 9 a.m. pa po ang ating registration at lahat po ng ating mga
kababayan na magre-register ay ating pong pagsisilbihan hanggang sila po ay lahat ay ma-accommodate. At gaya po ng lagi nating isinasagawa, wala po silang aalalahanin dahil meron po tayong libreng almusal, tanghalian, merienda, hapunan po para sa kanila at may libreng gamot. Ayan po. At kasama ko po ngayon si Nanay Geraldine po para po mag-avail din po ng services natin which is pustiso po, no, Nanay Geraldine? Opo. Good morning po sa inyo. Kumusta naman po kayo? Okay naman po. Salamat sa Diyos. Ay, salamat po sa Diyos. So, mga pang ilang beses nyo na pong balik po dito para po makapag-avail po ng mga services natin? Bali, nagpa-medical po ako. At saka po yung sa salamin sa mata. Ayun. At saka ngayon po pustiso. Ayun, all out na po. Na? Sa susunod po, medical. Oo, medical. Ayan. Pwede po kayong bumalik hanggang sa mga susunod pa at pwede pa po kayo makapag-invite ng ating mga kakilala, kamag-anak para po mapagserbisyohan natin. Kumusta naman po ang experience po ninyo sa pagparito sa ating pong lugar? Salamat po sa Diyos dahil may buhay at kalakasan po ako dahil nung nagpatingin po ako dito talagang halos na hindi ako makalakad, nahirapan akong huminga. Ano po bang po yung condition nyo nun? Yung pakiramdam ko po nung kumakabog ang dibdib ko, Opo. masakit ang ulo ko, masakit ang mga katawan ko. Ganun po, ninenervyos ako. Salamat sa Panginoon, nung nagpatingin po ako dito, nabigyan ako ng gamot, maintain ako. Guminhawa yung pakiramdam. Guminhawa po ang pakiramdam ko. Salamat po sa Kaya Diyos. maraming salamat po sa Diyos dahil natutunan ko itong liberdad na nagbigay po ng tulong sa akin. Ay, salamat po sa Diyos sa pagkakataon. At ngayon naman po, i-avail nyo naman po o magpapasukat pala kayo ng pustiso. Ayan, makakangiti na kayo na. Happy. Happy. Ayan. At laobin nawa po. May kasama po ba kayo dito pumunta? Opo, nadoon po. Number 6 po siya. At kayo 5. Sige po, at least magkasama po kayo hanggang mamaya. Ayan po, baka may gusto po kayong invite sa ating po mga manonood? Mga kababayan, kung meron po kayong mga karamdaman na alam ninyo na nahirapan din kayo sa financial, dito po sa Liberdad, libre po lahat. Napakababait po nila. Maganda po ang serbisyo nila. Di po kayo mapapahiya dito. Salamat po sa Diyos at meron tayong MICG. Ayan, salamat po sa Diyos, Nanay Geraldine. At nakatulong po ang MCGI po sa inyo sa tulong at awa po ng Diyos. At yan po ang update po dito sa atin pong dako, dito po sa Apalit, Pampanga, sa ating MCGI Diagnostic Center. At tuloy-tuloy po tayong magbibigay ng libreng serbisyo. Sige po, balik po muna sa inyo dyan sa Charity Center, Sis Tini, Sis Celine, Brother at Ian. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat si Skankan Villaruz live dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. At ito naman po ang ating schedule sa ating MCGI Diagnostic and Charity Centers. Ang atin pong MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay open po araw-araw. Pero ang registration time po tuwing Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 noon habang tuwing Friday naman po gaya ngayon ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron din pong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday po yan at ang kanila pong registration time doon ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. Of course, kasama rin pong nagbubukas ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday, ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center naman po sa Parañaque City na nasa 4th floor 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City ay bukas po tuwing Martes. Ang registration time naman po dyan ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center Quezon City naman po ay nasa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday po, open po sila at ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m.
Bukas din po ang MCGI Charity Center sa Davao del Norte every Thursday. Located po sila sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time naman po sa kanila ay 6 a.m. to 11 a.m. At ang atin pong MCGI Clinic dito po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay open every Friday. Ang registration time naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. Kaya may time pa po kayong humabol ngayong araw. At meron din po tayong MCGI Digital Clinic Hotline. Diyan po tayo tatawag or kukontak kung sakali pong nangangailangan po tayo. Yan, yung nakikita po natin sa mga screens natin. Kung nangangailangan po tayo ng mga services po, tawag lang po kayo sa mga numbers na nakikita nyo po sa inyong mga screens. Yun kung hindi makakatawag, hindi rin makakapunta sa ating mga MCGI Charity Center at sa ating Diagnostic Center, meron naman tayong mobile dental and optical clinics na pwede po ninyong abangan. Ang ating pong Unit 1 ay nasa Barangay Pinmilapil, Season, Pangasinan. Ang atin pong unit number 2 ay nasa 110 San Pablo Street, Barangay 1, Carmona, Cavite. Habang nasa Purok 9, Poblacion Esperanza, Agusan del Sur naman ang ating Unit 3. Ang Unit 4 ay nasa Purok Mangga, Barangay Tabugon, Cabancalan City, Negros Occidental. Habang ang Unit 5 ay nasa Barangay Liboton, Manukan, Zamboanga del Norte. At ang Unit number 6 po ay nasa Barangay Look, Ginatilan, Cebu. At yun, maraming salamat po sa pagsama sa amin this Friday morning. Sana ay marami kayong natutunan sa ating programa buong linggo. Samahan niyo ulit kami sa darating na Lunes, God willing, dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya!